Tingnan natin ang kasalukuyang kalagayan ngayon ng ating Pangulong Duterte sa bansang Netherlands. Ito po. To my countrymen, just to give you the current situation. I am about to land sa Hague. Galing ako Dubai. Stopover for it's a long haul, it's a long flight. Okay ako. Do not worry. And I think this is something to do with the law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga pulis, military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga. For all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-front sa ating law enforcement at the military. Sinabi ko na I will protect you and ako ang managot sa lahat. This will be a long legal proceedings, but I say to you, I will continue to serve my country at so be it. Oh, ganun lang. Ayan po ang pahayag ng ating dating Pangulo Rodrigo Duterte kasalukuyan niyang kalagayan sa Netherlands. Bali yan ay kahayagan lang na ang bawat pahayag ng ating Pangulong Duterte ay yung bawat sinasabi niya ay talagang may prinsipyo. Walang katinag-tinag. Yung mga iba diyan na nagsasabi na kung ano-anong nararamdaman. Palagay ko naman sa edad niyang 'yan, wala nang wala nang makakatinag anuman ang mangyari. Sapagkat yan ay yung mga salita niya paulit-ulit lang naman yan pero napakatatag kahit anong mangyari. Makulong siya o hindi, o diyan na siya nabutan ng kamatayan, yang kalagayan ng ating Pangulo ay mistulang na sakripisyo sa ganitong mga pangyayari. Pero kita niyo naman yung sinasabi niya, yung salitang subiit. Ilang bisis na ba niyang sinabi ang salitang yan? Nanatiling matatag kasi ganyan ang taong kakikitaan mo ng matinding diretso ang prinsipyo. Ano man ang mangyari, walang katinag-tinag. Sapagkat ang ating Pangulo ay napakalalalim niyang magsalita. Hindi mo kakikitaan ng kasi handa siyang handa niya yung harapin. Ilang beses na niyang sinabi yan. hindi gagalaw yan, hindi matitinag. Ano man yung mga sinasabi ng iba na kisyo. Yan, pakita mo niyan tapang mo. Kung ano-ano pa. Hindi naman kailangan ipakita. Ang dapat nating alamin dito, yung totoong nangyayari. Ang nangyayari sa atin, iyan yung mga nakaupo. Dating Pangulo yan Involved pa rin yung kasalukuyang Pangulo natin ngayon
dapat nating malaman yung nangyayari sa paligid. Yung nangyayari dito sa ating bansa, lahat tayo ay may kanya-kanya tayong pananagutan, katutubong pananagutan. Huwag naman natin sanang gawing balido yung mga hindi naman balidong mga rason, kagaya ng yung nabanggit ko na doon sa nauna kong mga vlog. Huwag nating irason ang anumang rason, dahil ang sitwasyon ng ating bayan, alinmang bansa o alinmang bansa dito sa mundo, tayo ay itong bansang Pilipinas ay parang ito ay nagmistulang isang sasakyang malaki. Tayo may sariling sasakyan, may sariling bansa. Lahat tayo dito nakasakay. At ang driver dito ay ang mga nanunungkulan na yan, simula Pangulo hanggang pababa. Ngayon, kung may balido kayong rason, napilit nyo ginagawang balido, pero hindi naman, kasi wala nga balidong rason para hindi tayo makialam, makibahagi, kumilos, alamin. Yan yung mga katutubong natin, magmasid tayo sa ating nasasakyan. Ito yung bansa natin, ito yung sasakyan natin na ang destinasyon dapat papunta do sa ating gustong puntahan. Kaya nga tayo nakasakay dito. Yun yung tagumpay na ating inaasam. Inaasam din yan ng lahat ng bansa. Kaya walang rason para hindi tayo makibahagi at makialam sa anumang mga nangyayari, lalo na yung mga nanunungkulan sa atin. Ito ay isang katutubong dapat nating tugunan para sa kinabukasan ng ating lahi o ng ating bansa, o para marating natin yung ating gustong marating. Yun yung papuntang tagumpay o yung maayos at masasabing narating natin sa mga darating na panahon. Bali itong nangyari sa ating Pangulong Duterte ay ito ay sakripisyo. Talagang nasacrifice siya sa mga nangyayari. At ang nakita ko rito sa sarili kong pagmamasid, itong pag-aresto at pasapahintulot ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos ay wala namang mali sa pag-aresto, sapagkat yun ay obligado tayo ring tumugon dun sa panawagan ng Interpol, sapagkat nagawa din naman nila yun sa atin, yung mga kapwa nating membro. Katunayan yung pagka-aresto kay Alice Go at itong iba pa, at itong kay Tebes. Ang malaking nakikita nating pagkakamali rito, bilang isang nagmamasid, ako hindi naman abogado, lalong hindi profesional. Ito ay sariling pagmamasid bilang isang bahaging o isang Pilipino. Malaking pagkakamali, kasi may example na tayo itong nangyari kay Arnie Tebes na nasangkot at nakasuhan dito sa Pilipinas. Di ba tayo ay nag-request din naman sa bansang Timor-Leste na hulihin? O di huli kasi nag-react agad sila pag request natin. Pero si Arnie Tebes hanggang ngayon hindi natin nakukuha. Bakit hindi natin makuha? Dahil sumusunod ang bansang Timor-Leste dun sa due process ng kanilang bansa. Umaaring sa due process din ng ICC. Sapagkat hanggang ngayon hindi pa natin nakukuha, tagal na tayo nag-request. Hindi ko mo nag-request ay agad mong dadalhin dun sa nag-request. Hindi ganun. Kasi lahat ng bansa may pangulo, dapat magdesisyon ka muna sa iyong bansa bilang pangulo. Number 1 priority mo yung bansa mo.
Pangalawa na yung ibang bansa. Kaya yung nangyari sa ating Pangulong Duterte sa aking pagmamasid ay isang malaking pagkakamali. Sapagkat alas 9 ng gabi, inaresto. Alas 11 inilipad. Isipin niyo yun, ilang oras lang, wala pang 3 oras. Hindi man lamang niya na sa mga pahayag ng ating Bongbong Marcos, hindi man lang niya binigyang pansin na siya'y Pangulo. Ang pinagdidiinan kasi niya, ang nag-request at kailangan nating tugunan. Natugunan naman na nang hulihin yan. Di ba, hinuli naman siya agad. Pagdating dito galing Hong Kong, hinuli siya. O dinatagunan niya. Pero bilang Pangulo, tugunan mo rin. Yung bilang ikaw ay Pangulo, nangunguna ka sa lahing Pilipino. Kaya kung yan idadalhin mo agad, kung saan yung nag-request, isang malinaw na hindi mo pinoprotektahan ang lahi mo, na yan ay ang number 1 priority mo bago ibang bansa, ito munang bansa mo, ito munang lahi mo. Okay lang naman na mag-react tayo, tumugon agad dun sa panawagan ng Interpol dahil nakasuhan nga sa ICC. Walang problema dun, wala namang dun wala namang mali. Kasi lahat namang ginagawa yan ng mga bansang kasali sa Interpol. Kaya ito ngayon ang sitwasyon. Hindi pa naman yan kaya itong sinasabi ko ay sana'y maintindihan natin na ang nangyayari sa paligid, sana'y magising tayo sa ganitong mga nangyayari. Alisin natin at sana'y maintindihan nyo, huwag nating panatilihin yung mga wala talagang balidong yung rason. Walang balidong rason. Ano yung mga rason na kung ano-anong naririnig ko dyan? Hindi, walang balidong rason para hindi tayo makialam, sapagkat kung saan tayo dalhin ang sinasakyan natin na ang driver ay yung mga nanunungkulan na yan, kasama tayo dyan, ayaw natin sa gusto. Ano man ang kalagayan natin sa buhay, marunong man tayo, mayaman man tayo, hindi man tayo marunong, at nandito tayo sa bansang ito o sa sasakyang ito, biyahe tayo ng papuntang tagumpay. Dapat marating natin yun kahit yung hindi na dulo, yung direksyon lang na papuntang tagumpay. Okay na yun kahit dandahan lang. Huwag lang tayong mahulog sa bangin o yung pagkapahamak. Kasi anumang mangyari, tayo pa rin ang nagdidesisyon. Tayong taong bayan ang nagdidesisyon. Yang mga nanunungkulan na yan, sila lang ang binigyan nating karapatang magdesisyon. Pero tayo muna ang magdesisyon. Yun yung magdesisyon tayo na makialam, makibahagi, at magmasid sa ating paligid. Yung mga nangyayari, dahil ito ay katutubong tungkulin natin, obligasyon, duty, ika nga sa English. Yung ibang bansa nga pagboto, pag hindi ka nagboto, may multa ka o may may nabayulit ka na batas. Sa atin simple lang, minimum lang. 'Yun ang hinihiling ko sa mga kapwa ko Pilipino, minimum. Alamin man lang natin yung totoo. Yung realidad. Dito sa mga vlog ko ay kung may mali man, pwede niyong i-correct doon sa mga sinasabi ko rito. Pero ako'y nagsusumikap na maging totoo at tama yung mga tinatalakay ko rito. Yun lang at maraming salamat po sa inyong lahat.